Magandang araw mga kaibigan. Ito po, dark chocolate, may available stock. First come, first serve na order. As usual, dito pa rin kayo magtawag, 0916-9000-997. Organic, pure cacao or tablia po ito. Okay, gusto kong i-share sa inyo ang isang video na kung saan harap-harapan na binastos ng foreigner si PBBM nating Pangulo. Ano ang reaksyon niya? Okay? Panoorin natin itong short video na ito, then magbigay ako ng reaksyon. Kayo rin, mag-comment kayo kung ano ang inyong reaksyon. The atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money from the Filipino people. Tug or temptation to make it a more authoritarian system. You've been a politician for a very long time. You have a very clear understanding of your country's history. And you obviously revere your father. I've seen you talk about him. Do you also understand the costs of his authoritarian rule to people in the Philippines? Well, it was a very different... So, yan po, kamakailan, nagbisita si PBBM sa Australia. I think ito na yung pangalawang bisita niya dahil magkasunod eh. In-interview siya ng ABC, Australian ABC. Anong tingin nyo yung reporter, yung nagtatanong, what's so funny? Tinanong kung tungkol sa plunder o yung pagnanakaw ng pera ng taong bayan at ang mga human rights abuses panahon ni President Marcos Sr. Natulala ang Pangulo, tumawa ng mapait na tawa, mamaya, what's so funny? Kanya-kanya tayong evaluation ng circumstances, I don't know. To me, isang klarong pambabastos yan. Kung ako I don't know. Si Attorney Roque, may vlog na siya tungkol nito eh. And then, by the way, salamat kay Jojo de Guzman. Yung vlog niya ang napanood ko, kaya nandyan ang mukha ni Jojo de Guzman. Okay. Kung kayo ang nasa kalagayan, kayo ang presidente ng Pilipinas at tatanungin kayo na yung ganun ba, tumawa kayo tapos what's so funny? Ano ang reaksyon nyo? Ako, naging spokesman ako ng matagal-tagal dito sa Mindanao. May mga media talagang ganyan. Ay nako, nung una, mainit pang dugo ko eh. Talagang pinipitik ko yung mga media na ganon. Yung may tawag dyan sa media na ACDC. AC, attack and collect. Atakihin ka ng mga... Kung may ensaymada vloggers ngayon, meron ding mga vloggers na, mga reporters, mga media men na pera-pera lang, sobre-sobre lang katapat. Sila na yan yung attack, collect. Aatakihin kanila sa kanilang programa, mamaya kung na-alarma ka, magpapatulong ka sa kanila o makikiusap, magbayad ka ng sobre. Or, yung iba naman, defend, collect, ACDC, defend. Merong umaatake. Mamaya, itong isang media naman, didepensahan ka. Kaya lang, may sobre. Attack, collect, defend, collect. Ako, nasanay ako niyan. Pag naramdaman ko ng media ganon, ay talagang makakatikim siya sa akin. Kaya kung ako, si PBBM, at ganyan, what's so funny? Nako, from there, yung what's so funny, example, ako si PBBM. What's so funny? You are very funny. Ikaw, Tagalog ko, sige, in English. I laugh because of you.
You are very ignorant. Have you lived in the Philippines during the time of my father? And where is the source of your information? I've been in the Philippines. Doon ko na siya titirahin. Dedepensahan ko na ang ng aking ama. Okay, kahit ordinary citizen lang ko, nasa ibang bansa ko at ganon, sisirain ang pangalan ni President Marcos Sr., talagang dedepensahan ko. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ganon ang akin, ako. Ibang presidente natin. So, satisfied ba kayo yung ganon na binasto? What's so funny? Tapos, wala na, nautal-utal na naman ang ating presidente. Grabe. Another question. Pagpalagay natin si Tatay Digong yun. Ginanon siya ng isang foreign media. Kailang si Tatay Digong kasi nagpapa-interview sa foreign media. Bibihira siguro. Kailang kung si PRRD ang nalagay sa ganong sitwasyon, ano sa tingin nyo ang isasagot ni PRRD? Nako, alam na natin. Nako, yung mga, sino ba yun? Doris Bigunya, yung medyo, na reporter noon ng ABS-CBN. Nako, binabara ni Tatay Digong yan. Sino pa? Marami siyang binabara eh. Ibalik niya yung pambabastos, ibabalik ni Tatay Digong. Doon mo makikita yung leadership style. So, itong pangyayaring ito, sa aking opinion lang, lalong lumabas yung weak leadership ng ating presidente. Ganyan siya palagi pag kaya pala very selective siya sa media interviews nung panahon ng kampanya noong May 2022. Inaayawan niya yung mga bias na media. Jessica Soho, marami siyang inaayawan eh. Ang paborito lang niya noon is SMNI. Malala nyo, ilang beses na may debate sa SMNI, nandun siya palagi. So yung SMNI, nakakampi niya noon, ginigipit niya naman ngayon. Yung mga bumabati ko sa kanya noon, ng mga mainstream media, yun na yung kaibigan nila. Ay, nako. Ang buhay nga naman. Gulong ng palad. There are no permanent friends and enemies pagdating nga sa politika. Okay, balik tayo sa leadership. Kung si PRRD yung iganon ng foreign media, hindi sila magsilbi. Ako, kahit lumalabas na critic ako ng administrasyong ito, ano pa rin si PBBM pa rin, duly elected, binutuhan natin. He is the head of our country. Tapos, to me, yung pambabastos sa kanya ng ABC reporter na yun, talagang naiinis ako. Galit. Ang sarap I don't know. Then dito rin makita itong mga foreign media, mga Westerners, mga puti. Yung tingin nila sa atin, tingin nila sarili nila parang sila lang ang malinis. Tingin nila sa atin, mga brown o Pilipino, mga with color, kayang-kaya nila. In the first place, okay, speaking of yung human rights violation panahon ni President Marcos Sr. Although, palagi kong sinasabi na Marcos loyalist ako, maganda ang ginawa ni President Marcos Sr. But the reality is, may mga abuses nung panahon niya. Kailang, hindi niya inutos. Kagagawan na ito ng mga nasa baba, mga sundalo ba o PC nung una, na dahil unti-unting na-erode o nawala ang disiplina ng mga sundalo, professionalism sa armed forces. Kaya
may mga abuso. Naabutan ko yung abuso ng sundalo against civilians nung pumasok ako 1983 sa military service. Kita ko ang mga abuso, kaya dumami ang mga NPA. Kaya huwag mo nang i-deny, Mr. President Marcos Jr., na walang abuso dahil meron. Okay. Although, kung ako ang sasagot niyan, example, ako si PBBM. My father did not made it a state policy to abuse civilians. There was an insurgency war. There were chaos in the streets. So, nagkakaroon ng confrontation. Then normally, may mga masasaktan. Ganon ang explanation ko. But my father did not order men and women in uniform to abuse. It's part of collateral damage because there's an ongoing insurgency war in the country. The communists wants to take over the duly democratic elected government. Ganon. Ang isasagot ko, hindi yung deny. Denial pa. Pati yung nakaw na yaman, again, Marcos loyalist ako, kailang hindi mailingid sa kaalaman na may desisyon na ng Philippine Supreme Court na may mga nakaw nga yaman talaga. So, Supreme Court na yung nag-decide. Tapos, pinababalik. Tapos, may human rights compensation victims na nag-utos na ang Korte Suprema, pati ang Switzerland government, may mga Marcos deposits na ibinalik dito sa Pilipinas at yun ang ginamit pambayad sa mga biktima ng human rights. Yun po ang katotohanan. Kaya itong presidente natin, mahinang sumagot. Marunong lang kung mayroong advanced questions. Kailan kung faced with yung mga questions na gano'n, hindi niya inasahan. Malalang nyo, nung tinanong siya ng media after yung Davao Rally, na inakusahan siya ni PRRD na isa siyang adik. Nung tinanong siya ng media, anong kanya? Tinalikuran lang niya, tinawanan. Ganon ang kanyang style. But dito sa ABC reporter na ito, hindi niya pwedeng talikuran dahil kaharap niya natungangan na lang at tumawa. Tapos wala siyang ginawa yung pambabastos ng media sa kanya. So weak. Tama si PRRD that we have a weak president at nagmahay ako, nagsisi bakit ko binutuhan ang isang weak president.